nagkakaroon ng batas na magpapababa sana sa presyo ng mga ito, bakit marami pa ring gamot ang hindi maabot? Sinasabing 3 hanggang 5 beses na mas mahal ang presyo ng gamot sa Pilipinas kung ihahambing daw sa ilang bansa sa Asia. Kaya hindi nakapagtatakang 7 sa 10 Pilipino ang hindi makabili ng gamot ayon sa isang pag-aaral. Taong 2008 din, kasabay ng pagiging batas ng cheaper medicine law, nang magsimula ang kalbaryo ng 16 na taong gulang na si Faith na na-diagnose na may beta thalassemia, isang sakit na dulot ng hindi magkatugmang dugo ng kanyang mga magulang. Pinakompute po namin lahat-lahat. Yung sa protocol niya po, inabot po ng 49,000 mahigit po yung isang buwan. Sa chelation niya lang po. Pera pa po dun sa pagsalin-salin ng dugo na buwan-buwan. Dahil sa sakit, kapansin-pansin ang malaking tiyan ni Faith. Mabagal na paglaki, paninilaw at pagbabago ng hugis ng mukha. Mas nangamba ang mag-asawa sa kalagayan ni Faith dahil ang panganay na anak nilang si Israeli namatay din sa parehong sakit. Hindi naman po pwedeng itakwil yan. Anak ko po yan eh. Pinaghirapan ko po rin mula nung maliit siya eh. Hindi naman po pwedeng basta talikuran ko na lang yung anak ko. Kapwa nagtatrabaho ang mga magulang ni Faith. Tricycle driver ang amang si Ismael, habang staff naman sa isang recruitment agency ang inang si Wilma. Pero malayo sa kinikita nila ang halaga ng gamot ng anak. Kalahati nito napupunta sa gamutan ni Faith. Naawa yan po. Ba't ka naawa? Wala ko pong gas. Pagkita ko po kasi nahihirapan sila mama maghanap. Pati pambiling gamot. And the Public Act number 5921 or the pharmacy law. Taong 2008 nang may sabatas ang isang panukalang magpapababa sa presyo ng gamot sa Pilipinas. Ang Universally Accessible Cheaper and Quality Medicines Act o mas kilala sa tawag na Cheaper Medicine Law. Isa sa mga probisyon ng Cheaper Medicines Act ang bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na magtakda ng presyo ng gamot. Katunayan, noong 2009, naglabas ng executive order ang Malacanang na nagpapababa sa presyo ng ilang essential medicines. Yun nga lang, 5 essential medicine lang ang nasama sa listahan. Inunan namin yung 5 yun sapagkat ito ang kadalasang ginagamit ng maraming mahirap at sa tingin namin talagang malawak yung pagkakadiferensya ng presyo at kailangan kumilos kami kaagad. Maraming gamot na pwede kami idagdag doon, bakit hindi? Ang presyo ng ibang gamot, voluntaryong binababaan ng mga pharmaceutical companies. Pero dahil voluntaryo, hindi Pangulo o Department of Health ang nagtakda ng presyo. Katunayan, wala sa listahan ang mga gamot na iniinom ni Faith sa mga gamot na voluntaryong binabaan ng presyo. Instead of the government controlling the prices, they were trying to earn brownie points, or what we call in the Philippines, pogi points, and therefore they just, went ahead and reduced their prices instead of waiting for the government, control measure. Hindi na binago ng government, but because it is volunteer, that also means that they can go back to the original price, right? Because you're not regulating me, I'm self-regulating. Price reductions are mainly a response to competitive activity. You have to remember there are close to 500 pharmaceutical laboratories in the Philippines, which again shows there is a great competition among the industry. Hindi nalalayo ang kalagayan ng mga kabataang dinapuan ng sakit na cancer sa East Avenue Medical Center. Taong 2009 nang makilala namin dito ang 16 na taong gulang na si King na noon ay may stage 4 bone cancer. I-test na lang po yung sakit pag walang ang hirap naman pong maghanap ng gamot. Kasi mahirap lang naman po kami.
Masakit po. Kasi hindi ko po matanggap na nagkakito ako. Hindi lamang sakit ang iniinda noon ng pamilya ni King, kung hindi maging ang malaking halagang kailangan para mapagamot ang anak. Ang masaklap, 2 lang sa 6 na gamot ni King ang napasama sa listahan ng mga gamot na bababaan ng presyo na inilabas ng pamahalaan. Sana ang gusto naming mapababa yung mga presyo para sa ganun yung mga may cancer patient, magawa din lahat yung mga pangangailangan namin. Ganun. Sa kasamaang palad, 1 taon matapos maipalabas ang kanyang kwento, tuluyan nang binawian ng buhay si King. Good morning po. Ako po si Maki Pulido. Kayo po si... Kabungan. Ikaw, ako si Maki. Ano name mo? Pero tila naulit lamang ang kwento ng paghihirap na dinanas ni King. Sa muli kong pagbalik sa cancer ward na ito, nakilala ko naman si John. 16 na taong gulang, may sakit na non-Hodgkin lymphoma, isang uri ng cancer. 7 buwan na siyang nakakonfine sa ospital, kaya 7 buwan na rin daw dinadala ng buong pamilya ang mabigat na gastos sa gamot at ospital. Nakikita na ang bahay namin sa pagpagamit ng paglit niya mabuhay kung makakawin iya. Ilan lang ito sa mga iniinom na gamot ni John. Kada linggo, kailangan nila ng 1,000 piso para sa mga gamot na ito. Pero dahil nga cancer ang sakit ni John, kailangan niya ng chemo drugs. At sa bawat session, ang gastos nila ay 7,000 pesos. Kabilang dapat si John sa mga graduate ng high school ngayong taon. Pero dahil sa kanyang kondisyon, napilitan siyang tumigil sa pag-aaral. Ano pang gusto mong gawin sa buhay mo? Makapagpatuloy pa ang pag-aaral ng college. Dahil ano yung gusto mong kunin pagka nasa kolehiyo ka na? Gusto mo maging engineer. Bakit gusto mo maging engineer? Makatulong po ang mga magulang. Make sure that we have a health. Noong Marso, mainit din itong pinag-usapan sa hearing ng Committee on Trade and Commerce sa Senado. Hanggang ngayon daw kasi, kakaunti pa lamang ang coverage ng mga gamot sa ilalim ng batas. Natuklasan ko kasi hindi naman ini-implementa eh. Nag-i-interview nga ako ng mga government agencies, hindi naman nila masyadong alam ang figures. Pero konti pagbabago, pero halos wala. Yung mga bumababa ngayon, ito yung mga bumababa dahil nag-expire na yung patent, nagkaroon ng konting dagdag na kompetisyon. Pero yung sistema, nandun pa din. Gusto rin natin talagang bisitahin muli kung paano na naging lagay sa implementasyon ng Cheaper Medicines Act. At hindi lamang sa batas nito, marami tayong magagandang batas. Subalit sa implementation at enforcement, doon nagkakaroon ng aberya. Sa pananaw ng Council for Health and Development, hindi natugunan ng Cheaper Medicine Law ang mataas pa ring presyo ng gamot. So, 4 na taon na po mula nung naisabatas nila itong Cheaper Medicines Act. So, mula po sa panahong yon, bumaba po ba ang presyo ng gamot? Yung 4 na taon na to, bigo pa rin na mapababa ang presyo ng gamot para maging abot kaya ng mga mahihirap nating kababayan. Totoong sa mga generics ay naglabasan at may pagbaba, pero yung mga innovator drugs ay hindi pa rin gaanong bumaba. Sa Pilipinas, 70% ng manufacturer ng gamot kabilang sa multinational companies. Ibig sabihin, mga kumpanyang nakabase sa ibang bansa ang may-ari nito. Ang kahirapan din sa atin, halimbawa, hindi niya ina-address yung talagang production ng medicine. Wala tayong true drug industry sa atin. Meron tayo repacking. Kalakhan ng mga ingredients ng ating mga gamot ay inaangkat pa rin natin sa ibang bansa. Ito rin ang tinitingnang dahilan kung bakit daw mahirap pababain ang presyo ng gamot. Karamihan daw kasi sa mga essential drugs o mahahalagang gamot na ibinibenta sa Pilipinas,
Mga multinational pharmaceutical companies ang siyang may-ari ng patent o karapatang mag-manufacture nito. Sa ilalim ng World Trade Organization Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights o WTO TRIPS Agreement, may karapatan ang bawat drug manufacturer na magtakda ng presyo sa mga gamot na sila ang nakaimbento. Dati, 17 years, itinaas pa ng 20 years. So, ibig sabihin, 20 years, ikaw lang ang magmamanufacture ng gamot na yon. So, kung ikaw lamang ang magmamanufacture ng gamot na yon, ikaw magsasabi kung magkano yon. Kung may monopolyo ng pag-produce sa gamot, hindi mo yan basta mapapababa. We should understand that R&D investments are very, very important and patent protection thereof. It takes them about 12 to 15 years and costs over $1 billion in order to come up with one new compound. Out of 10,000 compounds, only one makes it really into the commercial life. Ginawa ang cheaper medicine law upang maging abot kaya ng lahat ang presyo ng gamot. Pero makalipas ang ilang taon, kalbaryo pa rin sa marami ang pagbili ng gamot na lulunas sana sa kanilang karamdaman. Malaking hamon sa mga nanunungkulan ngayon na masigurong magiging mabisa ang batas, hindi para sa mga malalaking kumpanya, kung hindi para sa mga maliliit nating kababayan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.